Magandang araw po sa inyong lahat. Kung saan man po kayo naroroon, magandang araw po. Ako po ay matagal na nawala dito sa YouTube at ako po ngayon ay bumabalik para sabihin sa inyo ang mga lahat na nangyayari, kung bakit ako nawala, bakit ako nahinto sa pag-YouTube, bakit ako hindi na nag-upload, at sa mga recently na nangyayari ngayon. Ako po ay nandito, humihingi po ng paumanhin at tulong sa mga nangangailangan, sa may mga mabuting puso, at sana po ay pakinggan ninyo ang hiling ko ngayon at sana po ay kayo ay makaintindi sa aming sitwasyon. Matagal na po akong nawala sa YouTube at hindi na po ako nakapag-upload simula nung isang buwan. Na-diagnose po ako ng anxiety and depression, and thankfully dahil I was able to fight it at nawala na po yun. At sobrang hirap po sa sarili ko kung ano yung gagawin ko as everyday para po makapag-share sa inyo. Although alam ng lahat na sinishare namin dalawa ni Eric yung relasyon namin. Pero this time po I choose na to keep quiet, to share our relationship to the public. At gawin na lang kung ano yung nakapagpasaya sa amin. So the reason why po na umalis at hindi ako nakapag-upload ng video sa YouTube is nag-transfer po ako at nag-focus po ako sa Facebook. Hindi po pag-share ng relationship or life namin, kundi I shared what we have, yung mga blessings namin sa mga tao na nangangailangan. So yung may mga excess money kami, yung tithes and offering namin, sinusuportahan po namin yung mga churches na, lalo sa mga churches sa bukid, sa mga mountain province. At aside from those po is, matagal na po talaga kami nagbibigay ni Eric ng bigas at saka groceries sa mga tao. Pero this time is, napag-isip ko na why not subukan ko siya gawin at ano kaya ang mangyayari. So supposedly mga Inday is hindi ko siya pwede sanang ipakita through social media to sa mga tao na public talaga kaming tumutulong. But it makes me an inspiration also na makita yung mga itsura ng mga tao na aming natulungan, kung gaano sila kasaya, gaano sila ka-happy, at gaano ka worst or it's yung sitwasyon ng buhay nila ba mga Inday ba. So doon na-widen yung perspective ko na ang dami palang kailangang tulungan. So kami ni Eric is personally, hindi ako mayaman. Si Eric hindi rin mayaman. Makakain lang kami sa sakto. Makuha lang yung mga basic needs namin is okay na kami doon mga Inday. But then, simula yung nag-start ako September 5, nag-share kami ng bigas sa maraming tao doon sa probinsya namin. At hindi ko akalain na yung mga tao na nabigyan ko ng bigas is patuloy ang suporta nila na sa akin. At saka yung kasama, kasi may kakulab ako sa Facebook mga Inday tsaka siya yung nagbigay sa akin ng inspiration also. Matagal na siyang tumutulong sa mga tao, nagpapa-Gcash, pero ako yung usually nag-focus sa mga bigas na pinamigay ko 5 kilo. So lahat ng mga barangay sa aming probinsya mga Inday is binibigyan ko sila ng bigas. So hindi man agad-agad ko sila mabigyan ng bigas kasi nagdepende din. Wala kasi akong sponsor, personal na income na ginamit namin sa pagbili ng bigas mga Inday para ibigay namin sa kanila. So hindi ko man sila lahat mabigyan agad-agad, pero at least marami na kaming tao na natulungan sa mga pang-araw-araw nila na pagkain mga Inday, no? So, ayun, nakita ko yung mga hitsura nila, kung gaano sila kasaya, gaano sila ka-happy, nagpapasalamat. Yun yung feedback ng mga tao tungkol sa mga blessings na natanggap nila is naging ginawa ko siya as a motivational para pagpatuloy sa ginagawa ko mga Inday. So, hindi ako na-feel pressure sa ginagawa ko na pagiging content creator sa Facebook. At saka, ngayon mga Inday, dahil na naging charity na yung channel ko, yung content ko is naging charity vlog na mga Inday. Good thing naman na may mga mabubuting puso na dumating sa akin at saka timing na lumindol doon sa Cebu, sa Bugo mga Inday. Alam niyo naman siguro na ang lakas ng lindol doon. So during those night is yung mga ka-collaborator ko sa charity ay nagkita-kita kami dito. Tapos
ayun na, lumindol. Hindi namin inasahan na yung paglindol na pala nun ay may malaking damage pala doon sa Cebu. So around 2 o'clock in the morning, nakatanggap kami ng mga balita na may mangyayaring tsunami dito sa lugar namin, lalo na sa Cebu, sa Leyte, ganun sa Bugo. Tapos may mga mahal kami sa buhay, may mga kakilala kami na malapit doon. So kinonfirm ko, nagpost ako sa Facebook. So ayun nga, maraming nag-confirm na ganun yung tubig, yung dagat doon na parte is medyo lumiit na. So delikado yun kasi yung lindol, nagkakaroon po siya ng 6.9 magnitude at medyo matagal po siya bago siya huminto yung lindol. Tapos yung may mga namatay. First night, confirmed 60 person died. Ngayon, mas higit na po siya na 60 person ang na-confirm na patay. So, yung nakita namin ng katim ko yung pangyayari doon sa Cebu, mga Inday. Instead na may plano kaming pumunta ng Bohol, may plano kaming pumunta ng iba't ibang lugar para i-extend yung giving of rice namin, charity namin. Iniba namin, dumiretso agad kami in the morning sa Bugo at hindi namin akalain na ang sitwasyon ng mga bata, mga tao doon, matanda, bata man, bagong kapanganak pa lang, mga Inday. Hindi ko in-expect na yun ang mangyayari at yun ang makikita ko in my personal eyes. Ang daming mga sugatan, lahat ng nasa hospital pinalabas, lahat ng mga pasyente na nasa ICU, lahat ng mga pasyente na inoperahan, pinalabas, nanganganak sa tabing daan kasi ang lakas ng lindol at posibilidad na yung ibang mga gusali ay tatama sa mga tao kaya lumabas sila, mga Inday. At higit pa niyan, may mga namatay talaga na wala ng mahal sa buhay, bata, matanda, buong pamilya na wala, na landslide yung bahay nila. So sobrang parang na-overwhelmed ako, mga Inday, na para bang ang sakit sa dibdib na makita yung kalagayan nila. So nag-usap-usap kami ng team. And the first day, bumiyahe kami sa Cebu, walang tulog buong gabi kasi bumili kami ng maraming rice, maraming mga groceries, ganon. Kami lahat, mga Inday, nagtulong-tulong para mabigyan ng pagkain at tubig ang mga nangangailangan sa nalindulan. Pagdating namin doon, mga Inday, kulang na kulang yung dinala namin na goods. So ang ginawa namin, umuwi kami dito sa Cebu. Dinoble namin yung mga rice at saka canned goods, mga noodles, lalo na sa tubig. Kasi tubig talaga, wala silang kuryente, wala silang tubig, wala silang matulugan. Yung iba, thankfully, kasi nag-donate ng tent kasi yung mga tao, mga Inday, nasa gilid lang ng kalsada natutulog, bata man, matanda, nasa gilid lang. Tapos pag umuulan, ginalagyan nila yung plastic yung katawan nila para hindi sila mabasa. Grabe, mga Inday, sobrang grabe. Sakit ng damdamin ko, mga Inday ba, pero hindi ako nagpadala ng emosyon nung andun ako kasi wala namang magagawa kapag nagpadala ako ng emosyon. So ginagawa namin lahat, mga Inday, nag-distribute kami ng tubig, pagkain, halos wala kaming tulog. Kaya kung nakikita niyo sa mata ko ngayon, mga Inday, ilang gabi na po akong walang tulog dahil mas inaasikaso ko po yung makatulong sa kanila kumpara sa akin. Pero this time is umuwi muna kami dito sa Dumaguete para makapagpahinga kasi baka magkasakit naman kami, instead na makatulong is napundo na may og balay. So sobrang hindi maganda yung dinadaanan ng mga tao doon, mga Inday, pero nagpapasalamat rin kami dahil kahit na konti man yung blessing na pinaabot namin sa kanila, sila po ay very thankful. So susunod na pagbalik po namin ay bibili na po kami ng mga materyales dahil yung mga bahay nila ay sobrang sira na at nakatrapal kasi aabot siguro ng 2 buwan bago sila makapunta o makaayos sa kanilang bahay kasi hanggang ngayon, mga Inday, ang dami-daming aftershock at saka yung aftershock na naranasan ko yung habang andun ako is malakas, mga Inday. Malakas pa rin siya, 5.9 yung aftershock nila, tapos time to time parang yung lupa is parang gumagano, nanginginig pa rin kami, mga Inday. Lalo na yung mga tao doon na trauma. So may tao nga akong nakilala doon at nakausap na yung kapitbahay nila is
may something na sa utak dahil sa trauma sa lindol mga inday. So, ayun, nagpapasalamat naman ako dahil hindi po ako nang humihingi ng any donation. Personal po ng katim po, yung ka-collaborator ko mga inday, personal po namin na pera na ginamit. At sobrang saya ko po dahil may mga tao na nag-contact sa akin na magpapadala ng donasyon. So kahit na konti, 100, 200 piso pa yan mga inday, ina-accept ko as additional na pera para mabili namin yung pangangailangan ng mga tao doon sa Bogo, mga inday, no? So sa mga may mabuti pong puso, ito po yung hinihiling ko, na sana po tulungan nyo kami, tulungan nyo po ako na mabili yung mga pangangailangan ng mga tao, especially doon sa Bogo, sa Midilin, sa North of Cebu, kasi tiningnan po namin yung mga bukid-bukid na part na hindi masyadong napuntahan ng halos karamihan na bumibigay ng tulong. So first time po nila na makatanggap ng tulong sa lugar na yon, at sinubukan po namin ng katim ko na puntahan po yung bukid. Nagmotor lang po kami at sobrang nakakaawa po talaga mga inday. Yung bahay nila, sirang-sira po yung bahay nila. Nasa putikan at damuhan na po sila natutulog. So yan po lang ang hiling ko po ngayon, na sana po makapagbigay po kayo ng kunting tulong lang para sa mga mamamayan nating mga Pilipino na mabili natin kahit na tubig at bigas man lang ang kanilang pangangailangan. So maraming salamat po sa inyong mabuting puso, at kung gusto niyo po akong kontakin, pwede po niyo akong i-follow din sa aking Facebook page. Inday Heart po yung pangalan ko sa aking Facebook page, at may 200,000 plus po ako na followers. Wag po kayong magpadala sa iba na account, kasi marami na po mga tao na kinuha nila yung profile ko, kinuha nila yung cover page ko at pangalan ko para mang-scam ng ibang tao. So never po akong nanghingi sa mga tao. Ngayon lang po talaga, if kung may mabuti po kayo, may excess po kayo, kung wala naman, okay lang po. Sa may kaya lang, sa kaya nyo lang po talaga. So, wag po kayong magpadala sa mga scammer dyan na manghihingi ng GCash sa inyo, dahil ganon, hindi po ako nanghingi ng GCash sa inyo. Ito lang po yung account ko na ilalagay ko po dito, na sana kontakin nyo po ako sa Facebook page ko, Inday Heart, at maraming salamat po, malaki po ang tulong na any amount came from your heart. Yun lang po ang hinihingi ko, at sana po safe kayong lahat, at sana wala nang ganitong trahedya na mangyayari, dahil napakaawa po ng mga tao, lalo na po sa mga bata. Maraming salamat po, at ingat po kayong lahat.